Ilang minuto bago mag-alas 11 ng umaga, dumating sa lugar si Julian. Sa ibinigay niyang salaysay sa NBI, mismong si Rovelyn ang nagbukas ng pintuan ng bahay. According kay Julian, nang pumasok siya dito, nakadapa na daw yung victim natin. Sa akin naging panayam kay Rovelyn, sinabi niyang inasahan na raw ni Julian ang inabutang nakahandusay na katawan ni Noemi. Tuluyan mo na. Dagdag niya, si Julian ang nag-utos na tuluyan na niyang patayin ang biktima. Ang naisip nilang paraan, Yo, nang makulong na yan. Ikaw nag-utos sa akin. Dapat makulong ka din. Hindi totoo ang nanay. Nga hindi mo alam na nakabulagtan na si ma'am. Pagpasok mo, alam mo na yan sa Cavite pa. Yan yung gusto mong gawin ko, di ba? Yan yung gustong gawin mo. dagdag ng NBI, hinalughog pa ni Julian ang kwarto ng matanda. Pumasok daw siya sa kwarto. Pagkapasok niya sa kwarto, tinitingnan niya daw. Tapos umiyak daw siya. Ang plano nila na patayin yung matanda and then pagnakawan pa. Nang maisagawa ang krimen, doon na nila naisipang nakawin ang ATM card ni Lola Noemi. At para palabasing si Noah ang gumawa ng krimen, nagpadala sila ng text message sa isang dating kasambahay para sabihing nag-away sina Lola Noemi at Noah. Dahil dun sa text message na pinadala using the victim's phone, sending the message to the mother of one of the suspect nga, si Julian, passing the blame to an innocent person, in this case yun nga kay Noah. So sinasabi na nag-away si Noah tsaka yung victim, the reason why nag-close in yung investigation doon kay Noah para mawala sa kanila yung spotlight.